Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo na't simulan na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Nagsimula ang eksena na kung saan ay nakatayo si Moe sa isang bubong, at nakasuot ng isang hood para matakpan nito ang kanyang mukha. Tahimik lamang itong tinitignan ng mga lalaking hinaharas ang isang babae. Sinabi ng isa sa mga lalaki na huwag matakot ang babae dahil mababait naman daw silang mga tulisan. Dagdag pa nito, tumatanggap naman daw sila kahit na maliit na halaga. Ang mga taong tulad nila ay tinatawag na underworlders. Ito ay mga taong gumagawa ng masama para sa pera, kasiyahan, o simpleng aliw sa panlalamang sa mahihina. Hindi sila katulad ng malalaking grupo na may ideolohiya. Ang mga taong ito ay simpleng basagulero na walang ibang hangarin kundi pansariling pakinabang. Nagsimula namang manginig ang babae at tila hindi nito alam ang gagawin. Samantala, may isang lalaki na nagsabing mali daw ang sinabi ng kanyang kasama. Tumaas na raw ang interes, kaya mas malaki na daw ang dapat nitong bayaran. Nagulat naman ang babae nang marinig yun. Ang kalbong lalaki naman ay bastos na nakatingin sa katawan ng babae habang sinasabing kailangan na daw nilang maningil. Idinagdag pa niya na pwede naman itong bayaran sa ibang paraan kung wala itong pera. Sa puntong iyon, bumabas si Moe mula sa bubong at diretsyong lumapit sa kanila. Sinabi nito na hindi niya maintindihan kung sila ba ay mayabang o mangmang. Nagulat ang mga lalaki sa kanyang biglaang pagdating at nagtaka pa ang isa kung nasaan na ang pinabantayan nilang si Jungbong. Hindi nila alam na pinatumba na pala ito ni Moe. Tinanong ni Moe kung may mas malakas bang taong sumusuporta sa kanila, hindi naman nila naintindihan ang ibig sabihin ni Moe. Hinamon siya ng kalbong lalaki na umalis kung ayaw nitong mapahamak. Naunawaan ni Moe na wala siyang makukuhang sagot mula sa kanila, kaya kailangan niyang alamin ang katotohanan sa ibang paraan. Habang pinapaalis siya ng isa pang lalaki, biglang kumilos si Moe at sa isang iglap. Nasa harap na siya nito at tinuhad ang mukha nito. Lumipad ang lalaki sa lakas ng tama at nabigla ang kalbo nitong kasama. Bago pa ito makabangon, sinundan agad ni Moe ng isa pang malakas na sipa na tuluyang nagpawala rito ng malay. Sa takot, binitawan ng kalbong lalaki ang babae at agad itong tumakbo palayo. Tinawag ni Moe na baboy ang lalaki at napansin din nito na may kaunting kaalaman ito sa mababang antas ng martial arts. Hinamon niya itong umatake ng seryoso at sinabi nitong papayagan niya itong mabuhay kung gagawin nito ang kanyang sinabi, pero kailangan muna nitong ibigay ang pitaka kay Moe. Sa ibang bahagi, may isang lalaking umiihi habang kinukulit siya ng kanyang kaibigan. Matapos nitong umihi, ay bumalik siya sa kanyang kasamahan. Sa itaas ng punong pinag-ihian niya, ay makikitang may dalawang lalaking nakatali. Nagkwento ang isa na may nakita siyang kakaiba, may isang tao raw na umorder ng napakaraming pagkain, halos 3 bundle daw ang kanyang binili. Nagtaka sila kung saan na daw ito napunta sa maikli lamang na oras. Samantala, ang ibang mga disipulo ay abala sa pagsisiyasat. Sinusundan nila ang mga underworlders at pinakikinggan ang kanilang mga usapan. Sa ibang bahagi ng bayan, kumalat ang amoy ng inihaw na baboy at spring rolls. Dahil dito, nagtipon ang mga tao at sinubukang kunin ang pagkain, ngunit hinarang sila ni Moe gamit ang kanyang espada. Sinabi niyang hindi siya naroon para magbahagi at binalaan niya ito na masasaktan daw ang sinumang lalapit. May isang lalaki ang lumapit at magalang na yumuko, nagpakilala ito bilang si So Jingge mula sa Beggar Sect. Humingi siya ng paumanhin dahil sa asal ng mga tao nito. Ibinaba ni Moe ang kanyang espada at nagpakilala bilang disipulo ng Mount Hua Sect. Sinabi ni Jingge na ikinalulungkot ng kanilang leader ang nangyari sa Mount Hua Sword Saint noong Shaanxi Massacre. Sumagot si Moe na naiintindihan niya raw, at dahil mahirap ding makialam sa ganoong sitwasyon. Tinanong ni Jingge kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Moe na naghahanap siya ng impormasyon patungkol sa mga underworlders na kumokontrol sa lugar. Iminungkahi niyang mag-usap sila habang kumakain. Habang kumakain, sinabi ni Jingge na ang grupong iyon ay kilala bilang Brutal Blood Faction. Sila daw ang pumalit sa lugar matapos mawala ang Huaryu Sect. Idinagdag nito na ang mga miyembro daw nito ay may alam sa martial arts, kaya mas mapanganib sila kaysa sa karaniwang tulisan. Sumang-ayon naman si Moe, ngunit sinabi niyang may mas mahalaga pa daw siyang itatanong, at yun ay kung sino daw ang nasa likod ng grupo. Ipinaliwanag nito na hindi daw sapat ang lakas ng isang grupo para kontrolin ang buong lugar. Mas lohikal daw na may mas malakas na taong gumagabay sa kanila.
Umanga naman si Jingge sa kanyang pag-iisip at inamin nito na may isang martial artist na may koneksyon sa grupong iyon. Sinabi niya na ang taong iyon ay mula sa Guyu Sword Sect. Nagulat si Mui sa sinabi ni Jingge, alam niyang isang malaking organisasyon iyon na hindi basta-bastang nakikialam sa maliliit na lugar. Ipinaliwanag ni Jingge na hindi pa siya sigurado kung sila nga ang nasa likod ng lahat ng iyon. Ngunit tinanong ni Mui kung sino ang martial artist na iyon. Sumagot naman si Jingge na pinaghihinalaan niyang ito ay kilala bilang Red Wolf Sword. Nagulat si Mui sa pangalang binanggit ng beggar at tinanong nito kung sigurado daw ba ito. Sumagot naman si Jingge na oo, at binalaan din itong mag-ingat. Sa isip ni Mui, sinubukan niyang alalahanin ang pangalang iyon. Ngunit napagtanto niyang hindi pa niya ito naririnig kahit kailan. Lumipat ang eksena kung saan makikita na si Mui ay nakatayo sa loob ng kanyang silid at nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya makapaniwala na wala siyang nakuhang impormasyon patungkol sa Red Wolf Sword. Naalala nito ang nangyari kasama si Jingge noong inalok siya nito ng inumin. Akala niya ay tsaa lang iyon kaya pumayag siya agad, nagbiro pa siya na baka mapagkamalan itong alak. Ngunit sinabi ni Jingge na nagkamali siya, alak talaga iyon. Nagpanggap si Mui na hindi niya alam at plano niyang makisabay sa inuman para makakuha ng impormasyon. Iniisip niya na iinom lang siya ng kaunti hanggang makuha niya ang sagot na kailangan niya. Ngunit sa hindi inaasahan, ay masarap pala ang alak. Tinanong siya ni Jingge kung nagustuhan niya daw ba ito. Sumagot si Mui na matagal na daw mula nang huli siyang uminom. Nagulat si Jingge dahil alam niyang unang beses pa lang ni Mui sa Jiangho. Pagkatapos noon, ay tuloy-tuloy na ang pag-inom ni Mui. Hindi niya napansin na naparami na pala ito. Napatigil lang siya nang mawala na ng malay ang mga kasama nila. Sa huli, naisip niya na ayos lang kahit wala siyang nakuha na impormasyon at may sarili na siyang hinala at plano. Ang iniisip na lang niya ay kung paano kikilos ang kanyang mga kasamang disipulo. Isinara niya ang bintana at tumingin sa mga bote ng alak sa sahig. Sinabi nito sa sarili na may oras pa siya, kaya iinuman na lang daw niya ang natitira. Kinagabihan, dumating ang mga junior disciples sa kanyang silid. Pagpasok pa lang nila, ay naamoy na nila ang alak. Sinubukan ni Mui na itago ang mga bote sa ilalim ng kama, pero nakita rin nila ito. Tinanong ni Mui kung ano ang kanilang nalaman. Tinanong siya ni Mua kung umiinom ba daw ito habang sila ay nagtatrabaho. Ngunit seryoso namang itinanggi ito ni Mui na hindi siya umiinom. Hindi naniwala si Mua, pero hindi na siya nakipagtalo. Sinabi ni Mui na mag-report na lang daw sila. Sinabi ni Mujin na ang mga underworlders daw ang pumalit sa kapangyarihang nawala matapos masira ang outer sect nila. Sila na daw ngayon ang may control sa lugar na ito. Idinagdag pa ni Mua na ang mga ito ay mararahas daw na mga kriminal at nagnanakaw sila sa mga sibilyan at nananakit kapag hindi nasusunod ang kanilang gusto. May mga pagkakataon pa nga daw na umaabot ito sa pagpatay. Sinabi naman ni Muchol na ang pinakamalaking problema daw ay marunong na ang mga ito ng martial arts. Kahit mababang antas lang, delikado pa rin daw ito laban sa mga ordinaryong tao. Pinuri sila ni Mui sa kanilang ginawa at pagkatapos, ay ibinahagi niya ang kanyang nalaman. Sinabi nito na tama ang lahat ng kanilang nalaman, pero may isang bagay na hindi daw tugma. Paano natutunan ng mga underworlders ang martial arts? Ipinaliwanag niya na madaling matutunan ang mababang antas na martial arts at madali ring makakuha ng mga aklat patungkol dito. Ngunit ang mga underworlders ay hindi mahilig magbasa, at ang iba pa nga daw ay sisirain lang ang mga aklat. Dahil dito, hindi makatwiran na natuto sila ng mag-isa. Ibig sabihin, ay may nagturo daw sa kanila. Sinabi ni Mui na nalaman na niya kung sino ang posibleng nasa likod nito, kahit hindi pa daw malinaw ang dahilan. Nagulat naman ang mga disipulo at agad na nagtanong kung sino daw iyon. Sumagot si Mui na ito ay ang Red Wolf Sword mula sa Nine Hell Sword Sect. Nabigla ang lahat sa kanilang narinig, at hindi na daw ito simpleng problema ng mga kriminal. Sinabi ni Mui na nais niyang puntahan ang mga ito at tapusin na ang problema. Tinanong nito ang opinyon ng grupo. Nag-alala naman si Mujin dahil para sa kanya, masyado daw itong mapanganib dahil sa lakas ng Nine Hell Sword Sect. Sumang-ayon naman si Muchol na hindi sila dapat magdesisyon agad at mas mabuting ipaalam muna daw ito sa mga nakakataas. Sumang-ayon naman si Mua kay Mui dahil para sa kanya, mali daw ang ginagawa ng mga kriminal at kailangan itong itigil agad. Hindi pa rin kumbinsido si Mujin,
Ipinaliwanag niya na ang kanilang sect ay nagpapagaling pa mula sa nangyari noon kaya kung makakalaban nila ang isang malaking sect, maaaring lumala pa daw ang sitwasyon. Sinabi ni Mowi na naiintindihan niya ang pag-aalala nito, pero hindi daw ito mangyayari. Ipinaliwanag niya na hindi ganoon kumilos ang Nine Hell Sword Sect. Kung gusto nilang sirain ang isang grupo, gagawin nila ito ng direkta. Hindi daw ito magtatago sa likod ng iba. Dagdag pa niya na kung gugustuhin nila, kaya nilang atakihin ang Mount Hua Sect anumang oras. Dahil dito, mas malamang na hindi direktang kontrolado ng sect ang mga underworlders, at kahit may koneksyon man, hindi daw ito sapat para magsimula ng digmaan. Pinakalma niya si Mujin at sinabing sumunod na lang daw ito. Nagtanong si Mujin kung saan niya nakuha ang impormasyon at kung mapagkakatiwalaan ba ito. Sumagot naman si Mowi at sinabing galing daw ito sa Beggar Sect. Nabigla naman si Mujin sa sinabi ni Mowi. Ipinaliwanag niya na ang Beggar Sect ay isang malaking organisasyon ng mga pulubi. Dahil sa dami nila, sila ang may pinakamalawak na network ng impormasyon. Kumikita sila sa pagbibigay ng impormasyon kapalit ng pagkain at pera at hindi daw dapat silang maliitin, dahil marunong din daw sila sa martial arts at may sarili din itong prinsipyo. Sigurado si Mowi na maaasahan daw ang kanilang impormasyon. Pagkatapos nito, ay pumunta si Mowi at ang kanyang mga kasama sa gusali ng Brutal Blood Faction. Habang naglalakad, sinabi ni Mowi na susubukan daw muna niyang makipag-usap bago gumawa ng marahas na hakbang. Tiniyak nito na hindi niya agad gagamitin ang dahas. Sinubukan ni Mujin na kumalma at magtiwala kay Mowi at pagdating nila sa pintuan, biglang sinipa ni Mowi ang pinto at ito ay nawasak. Napaisip si Mujin na kung bakit hindi na lang daw ito binuksan. Nagulat ang mga tao sa loob at tinanong kung sino daw sila. Habang humuhupa ang alikabok, sinabi ni Mowi na ipatawag daw ang Red Wolf Sword at ang kanilang pinuno, at sinabing lumabas daw ang mga ito at lumuhad upang humingi ng tawad. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabi na palalampasan niya daw sila kung susunod ito sa kanilang gusto. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.